sir, magandang hapon. Ano yung problema natin, sir? Yung unang problema namin, sir, hirap ng sitwasyon ng buhay namin, sir, pati yung araw-araw naming karanasan sa trabaho, yung init, ulan, dugot pawis, yung puhunan namin, sir. Opo, sir. Pero medyo sa responsibilidad namin, sir, ginagampanan po namin ang aming responsibilidad. Okay. Ang kailangan lang namin sana, sir, maibigay din yung para sa amin. Kasi ang sahod po namin, sir, actually, mahigit 1 buwan na po kami hindi nakasahod, sir. Sa amin, sir, mahigit 1 buwan na, sir, kasi 2 payroll magkaano na, sir. Okay, so ibang istasyon kayo? Ibang istasyon yung sa Okay, station so may 7, 2 months, sir. may 1 month. Bakit daw po na-delay? Walang ni isa sa mga staff ng main office na nagpapaliwanag sa amin, sir, kung ano bang nangyari, bakit nagkaganito. Yung site namin, sir, sa every morning, sir, na toolbox, walang isang staff na tumatayo. Magpapaliwanag sana, sir, na ganito mga kasama, ito yung sitwasyon ng ano natin, medyo tagali tayo, pakitulo. Pero wala po, sir. Okay. Ang kailangan lang namin, sir, sana paliwanagan kami, pero wala po, sir. Parang sa kalagayan kasi namin, sir, para kaming nasa gitna ng laod, sir, na nag-aantay lang na may dumaang barko. Kasi wala kaming mapapagtanungan, sir. Tama, Lalo, especially na sa akin, sir, yung mga under ko, yung mga handle ko na tao, sir. Ilan po kayo sa MRT-7? Tansya ko, sir, mga nasa 200, sir. 200. Okay. Now, doon sa 2 buwan, Nung last year, ginawa na rin po nila yan, sir. 2 buwan silang hindi nakapagbigay, sir. ano naman po kayo? Anong station? Station 7, kasama po namin, foreman po namin. 7 sir. siya? Nagdadalawa na rin po, sir. Magdadalawa. Opo. Dati lang siguro yan, sir, pero yung actually, sir, ang sahod namin, sir, tuwing Agis 25. Nakasahod lang kami ng matino, sir, last nung January 10. Dapat pa sasahod kami ng January 25, pero ang nangyari, sir, 40% lang yung binigay. 60% na iwan, sir. Wala po sila kahit isa sa kanila na nagpapaliwanag sa amin, sir. Basta't nagbigay na lang ng sahod na 60%. Oo, gagawa lang daw sila ng paraan. So nagbigay ng 40, 40%, tapos walang pinaliwanag sa inyo kung bakit 40 lang at meron pang balance yung 60. Yun po, sir. At At saka, meron pang 1 buwan. yung kasunod na po, sir, na isang kinsinas, wala na talaga, Okay. sir. Tapos lumampas na. Dapat nung 25, sir, meron na kami. Tapos yung ngayong sir, kasunod sa sahuro naman, mag-aabot na yung 3 close payroll, sir. So Hindi kung pa namin magabot yung natatanggap. 3 payroll, di 1.5 nga. Yes, sir. Sana kung umabot. Ngayon, wala talaga Tama kami, siya, sir. more than magto 2 months na kasi more than 1.5. Okay. Wala ni isang kaluluwa mula sa management or mula dun sa staff ng kumpanya ninyo, yung contractor, kung bakit. Walang paliwanag. Sir, kasi nung Friday, sir, ang pangako kasi nila, sir, nagbigay sila ng memo, walang pirma, walang logo nung aga, sir. Ganito po yung itsura, sir. Wala pong pirma, sir. Walang pirma, walang logo. Ng aga, sir, para pong sulat, lang, sir. Mr. Leonardo Gorospe, Yes, AG po. Araha Construction and Development Corporation. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Senator. Pero hindi masyado magandang hapon po namin lahat dito. Sir, pakisagot po. Iyan po kasi si Multi-B, maraming tao yan na in-employ noon, under 2 subcons pa, nag-subcons siya. Nang hindi na siya makaperform ng kanyang trabaho, inabsorb namin yung mga tao. Ngayon, yung mga tao, may mga kulang na sweldo. Nangako naman kami na sasagutin namin bilang GenCon. Humingi lang kami ng konting palugit at bigla ang napakarami. Ang sabi ko naman, tuloy ko neto, may collection po kami up to February 17, 18. Babayaran po lahat yan. Mr. Gorospe, Yes po. tinuturo mo yung multi-V. Opo. Ayoko ng ganon. Gawa ka ng paraan. Kung meron ka mang issue sa multi-V, issue niyo yun between you, your company, and the subcontractor multi-V. Walang pakialam itong mga trabahador kung ano mang issue kayo merong sa multi-V. Opo, Senator. Ang gusto kong mangyari, kailangan mabayaran na sila by hook or by crook. Alam mo ibig sabihin yan? Opo. Ano pa man mangyari, dapat sila mabayaran Opo. this week. Opo. Otherwise, ipatatawag kita sa Senado, maniwala ka sa hindi, baka maihi ka sa iyong salawal pag hindi ito nabayaran sila. Senator, may konting explanation po. Wala akong pakialam kung ano explanation mo. Gusto ko lang ang oo, hindi. Baka makansila pa yung kontrata dyan. Sige po. Ang pangako naman po ng management namin, itong linggo na ito na yung collection. Itong Babayaran linggo. po. Kailan po itong linggong ito? Between February 17, 18, 19 po. 17, 18, 19 being Wednesday. 19, 20, and 21, sir. Wednesday, Thursday, Friday. May collection pong inaantay lang. Teka muna. Lahat kasi baon na rin po kami sa utang. Sa pinag-uutangan po namin sa ginawa po nila Bakit ka tumatawad? Parang di ka sigurado. Sabi mo 17, 18, 19, 20, 21. Unacceptable yan. Kung tinupad niyo yung mga pangako ninyo sa kanila, hindi sana tayo nag-uusap ngayon. Entiende, sir?
na-delay yung collection. Ang sabi No, natin, sir. Wala akong pakialam sa na-delay collection. Wala akong pakialam doon. Ang pakialam ng mga trabahador dito is yung nakapagbigyan na sila ng kanilang serbisyo, dapat mabayaran silang on time. Sabi nga ng ilan sa kanila, nangutang na sila. Wala na makain ng kanilang pamilya. Hindi pwede. Naintindihan ko po yan, Senator. Oh, buti ka pa siguro pagka ulam mo kagabi, steak. Malamang. Sila, sardinas. Hindi naman po. For sure. So paano to? Ayoko sir, ng ano. Basta po, may collection ako ng 19-20-21, ipapabayaran po sila. Hindi, saan ka kukolekta 19-20-21? Meron po kaming bagong project. Kanino ka nga kukolekta? Sa NFA ho, tsaka sa San Miguel po. Okay. Yun ay construction ng NFED San Miguel. Opo. O bakit na-delay ang bayad? Na-delay ba ang bayad o kayo ang nabayaran na kayo kaya lang hindi nyo na ibigay na gastos nyo pera? Medyo late ho ang collection namin. NFA, National Food Authority? Bakit napasok dito ang National Food Authority sa construction ng MRT? Meron po kaming down payment dyan na... Hindi sir. Bakit nga construction pinag-usapan? Bakit NFA ba ang mag-operate? Ay, meron lang kami parang funding ng mga galing doon. Bakit kayo magkakaroon ng funding sa NFA? May project po kami roon. Bakit kayo hingi ng funding sa NFA na yung perang kukunin sa NFA, funding yung for whatever purpose, hindi sa construction? So parang sinasapul-sapul niyo yung pera na ninyo para pambayad sa mga empleyado. Ano lang po, special measure lang po ito. Special? Anong klaseng special measure? Pag nabayaran ng San Miguel sa amin naman, ibabalik namin sa project namin tong sa NFA. So ibig sabihin, mangungutang kayo ng pera, funding mula sa NFA para pambayad nyo dito sa San Miguel. Sa San Miguel. Opo. Bakit na-delay ang San Miguel? Yan ang hindi ko po masagot. Ay, dapat sir, masagot mo. Hindi pwedeng hindi. Pareho nga ako, follow up No, natin. sir. No. Walang taguan dito. Pag na-radyo na, hindi pwedeng taguan. So you should have asked San Miguel, bakit na-delay? Come on, sir. May pangako rin police sa amin. Kaya nga, sir, bakit nga na-delay kung talagang totoo San Miguel ang may problema? Then you should have asked San Miguel, mga boss, mga sir, mga ma'am, Yes, bakit sir. po na-delay? Gustong malaman ng mga tao namin. Pareho tawag namin, pinaprocess pa. At bakit ito pinaprocess? Meron daw There must be a reason, sir. There must be a reason. Yes, meron daw mga 15 days processing pa, ganyan. No, so bakit 15 days processing? Mga nakaraan on time naman. Bakit may na-delay? Yun ang hindi ko rin po No, sir, yan ang problema sa inyo Diyan sa kumpanya mo Wala kayong maayos na paliwanag. Dapat nagpapaliwanag kayo kasi kung maayos ang paliwanag ninyo, di maaaring tanggapin, maaaring hindi, pero at least maganda yung paliwanag. Nagpaliwanag naman po yung Hindi aming nga sir accounting sabi mo na department. di-delay lang, sabi ng SMC. O dapat sabihin nyo, tanongin nyo sa SMC, bakit po na-delay? Opo. At yung paliwanag ng SMC, ipaliwanag nyo sa mga tao ninyo. They deserve better. Actually po, nagawa na rin namin po yun. Ay, siyempre, nagagalit ang mga tao. Pero, Ano, yun nga po. kinagagalit? Natural, sino hindi magalit? Naintindihan po namin yun. Kaya nga tungkol Kaya po nga nito. sir, next time, sir, Sige po, Senator. itanong nyo po yung dahilan Opo, well sa inyong noted. kliyente. In this case, your client is SMC. Then ask SMC bakit po na-delay. Pero I don't think so. SMC, ang dami pera ng SMC. Sige po, sir. Well noted. Hindi din pwedeng po. madelay ang SMC. For me, I don't think so. You might be lying through your teeth. Paano madelay ang SMC? Ang dami-daming perang SMC. Bilyon-bilyon. At ito'y magkano lang to? Kung ilan libo lang tong perang pangsweldo. I don't think so. Palagay ko na bayaran na kayo. The fact na manghihiram kayo ng pera, funding from NFA na wala namang kinalaman sa construction, there must be something wrong. I smell something fishy here, Mr. Gorospe. Sige po, sir. Well noted lahat po yung sinabi niyo. No, you have to answer. Yes, sir. Yes, sir. Ayun, Okay, pangako bakit? sa- Ano lang delay? Sige nga, sabi mo. Hindi ko rin masabi. Ay, hindi pwede. Hindi Nga lang ko sagot sa amin, processing. Sir, I'm sure kung talagang totoo ang SMC ang dahilan ng delayed, ng pasahod, then SMC could have at least told you the reason for the delay. Hindi pwede yan, sir. Hindi ubra sa akin yan. There must be something wrong. Nagastos nyo siguro ang pera. Hindi yun naman. Naku. Sige, tatawag ulit ako sa San Miguel. Kaya hindi pwede, tatawag. Hindi pwede, hindi ako papayag. Gusto ko tomorrow. Tomorrow ho ang bayaran. Tomorrow. Kasi huli na kita Baka ho hindi lang. Atty. Garrett. Ito po yung tinatawag nating debt kiting, no? Or that means umaasa ka sa future na kita para panagutan yung current mong obligations. And it's usually a practice sa construction firms, although it's a bad practice sa construction firms na aasa ka sa future project para punan ang labor cost ng dati mong proyekto. Madalas, Senator, naiipit po ang ating mga employees dito.
But what we have to keep in mind is dapat independent ang obligasyon na contractor bayaran ang kanilang labor doon sa kanilang pangongolekta. Okay, sandali That lang. means collect Sige. or not, please pay. Sige. Mr. Gorospe, bakit kayo nagkakaroon ng funding sa NFA? Sir, May project po ako sa NFA ngayon. ano po yung project nyo sa NFA? NFA warehouses po. Warehousing. So, yung future project nyo para sa warehousing sa NFA, uutang ka doon para pambayad sa mga empleyado. Pero I doubt, Mr. Gorospe, na ang SMC madidelay. Hindi na didelay ang SMC. Namimigay pa nga yan eh. Dami mga, Sige po, may mga tatawag- foundation pa nga yung SMC. Pagkakaalam ko. Sige sir, Senator, tatawagan ko po ulit ngayon at talagang kukulitin ko ang SMC ngayon. Tatawagan ko yung mga manager doon. Sino mga manager tatawagan mo doon? Sir, baka naman magalit sa akin pag binigay ko pangalan. Huwag naman po. Ako No, po. ayaw mo ibigay kasi wala naman talaga ikong tatawagan. Hindi Kasi naman, bayad sir. na. Hindi mo masabi-sabi sa amin kung bakit, number one, bakit delayed ang SMC. SMC could have told you the reason kung bakit sila delay, number one. And then number two, tulad na ginagawa ng ibang kumpanya, sinasabi nila yung pangalan ng mga kliyente, tuwang-tuwa pa nga, sige sir, sana makatulong ka. Ito po yung pangalan ng tao. Then give me the name of that person, SMC, nakadeal mo para tawagan ko. On the spot, tawagan ko ngayon. Magkalamanan. Ayaw mo ibigay? Kasi nga, Ito po, sinungaling po. ka. Bibigay ko po yung pangalan. Bago kasi kami pumunta dito, sir, Friday, sir, kumbaga gumawa ako ng paraan, sir, na makipag-usap sa kanila. Opo. Diyan sa opisina ng MRT 7, Station 7, sir, nakipag-usap ako kay PM. Sir, kako, ano bang status sa sahod? Kawawa yung mga tao, sir. Pati yung anak ko, sir, di na makapasok ngayong araw na to, kako, sir. Oh. Ang masakit lang sa amin, sir, pinagpasapasahan kasi hindi na ako dumaan sa HR, sir. Alam ko, paikutin lang kami. Si PM na mismo yung kinausap ko. Sabi ko, sir, Sir Paul, pasensya na, kinapalan ko yung mukha ko, didirektahin na kita. Ano bang status ng sahod namin, sir? Kako. Ngayon pinagpapasahan nila kami, sir. Tumawag siya sa amin office. Ngayon, sir, naka-loudspeak, ang sabi, malabo this week. Ang sakit sa amin, sir, na hindi na naman. Ang sabi nila, sir, ibaba mo yung order na yan doon. Kako, sir, di pwede. Hindi pwede manggagaling sa akin yan. Kawawa yung magbababa ng memo niyan, dudumugin, kukuyugin sa labas. Kasi matagal na, dalawang delay na kayo, sir, pangatlo na ngayon. Masakit na sa amin, sir, kako. Ngayon, nakiusap ako, sir. Sabi ko sa kanya, Sir Rapi, sir, pwede ba kausapin ko yung HR o yung main office? Sabi niya, hindi, kasi baka hindi raw kami sagutin. Ngayon, sir, magpadala kayo ng isa man lang na representative ng main office dito sa site. Makikinig kami sa paliwanag kung bakit nagkaganon. Okay. Ngayon, sir, wala, pasapasahan nila, sir. Ngayon, pinilit ko na kumuha ng service, makahiram ng service sa kanila, sir, nang makarating kami ng main office. Ang sabi po sa akin, sir, well, hindi ko masusure, haharapin kayo doon o hindi. Ang sabi ko naman doon sa opisina, sir, okay lang sa amin. Harapin man kami o hindi, at least una kaming lumapit sa inyo. Pagdating namin doon sa main office, sir, sa Laguna, hinahanap namin yung parang natataranta na sila, sir. Kasi alam ko, itinawag nila sa main office na mayroong workers na pupunta doon. Sabi nung guard, ay, yung accounting, kalalabas lang kanina. Ngayon, sir, inaantay namin, nung nakausap, hindi siya lumabas, sir. Ang pagkabanggit raw, bilisan nyo, mamaya-maya darating na yung worker. Ibig sabihin, talagang pinagtataguan kami. Kaya nung nakausap ko yun siya, sir, sa cellphone, kasi via cellphone lang talaga hindi siya maharap, sabi ko, ma'am, kausapin mo kami kasi pumunta kami dito ng tao, kausapin nyo kami ng harap-harapan, makikinig kami sa paliwanag nyo, ma'am. Pero ang sabi niya, sa phone man o sa personal, ganun din yung sasabihin ko. Bakit, ma'am? Kasi kanina nandito lang. Hindi, sir. Nasa Batangas na ako ngayon. Kako, ma'am, ang bilis naman. Wala pang isang oras, nasa Batangas ka na kagad. Hindi kasi kailangan din ako ng pamilya ko, emergency. Ma'am, kami rin, emergency din yung namin, kalagayan namin. Of course. Kako, ma'am, ano bang paraan nga gagawin nyo para medyo maibsan yung hirap namin, ma'am? Sabi niya, wala akong magagawa. Para sa akin, yung sagot ni Mr. Gorospe, kahina-hinala eh. Merong nangyaring himala dito along the way. Kasi I don't think SMC madidelay. Ang laking kumpanya to. Yun nga po, sir. I don't think so. Something happened. Sir, gusto ko rin po ireklamo po ang aming kumpanya dahil po nagakaltas po sila ng tax. Hindi po sila, sir, naghuhulog. Pati SSS. Yung tax na binabawa sa inyo, Opo, sa amin pong hindi hinuhulog. Opo. PhilHealth po namin, sir, hindi rin nahulugan. SSS. Mga benefits namin, sir. Ang nahamol lang po nila, sir, nahulugan, pag-ibig lang po. Yung nagbigay po sa akin ng 10 numbers, si Ma'am Jen po yung HR po namin yung nag-hire po sa akin. Yung nag-inquire po ako sa BIR, yung nakalagay na po sa akin dun sa number, invalid po, sir, hindi po sa akin. Yung sahod ko po nung December na 1 to 15 po, sir. Sa iba po binigay, sir, eh. Ito po yung mga payslip po Apo, ninyo. meron po. So, ibig sabihin, sir, kinakaltasan po kayo, pero nung na-check niyo po sa SSS Wala po Pag-ibig laman. PhilHealth, wala po. Walang laman po. Apo. Itong binigay niyang pangalan na Walter Antiviola, hindi taga SMC. Oh. Yung Araha Construction, i-check pa ng SMC. Meron kasi isang tao na not allowed to talk. Hindi nila kilala itong Araha Construction. Sir,
nagkakabuhol-buhol na, pero mababayaran po kayo. Sana May nga po. konting problema lang tayo. Itong siguro space, sinungaling. Yung binibigay niya mga pangalan, wala. Nagbigay siya ng pangalan, yung sinabi niya, Walter Antibiola, Project Manager San Miguel, hindi kilala sa San Miguel. At yung cellphone number, disconnected. Bakit ka manghihiram ng pera sa isang project na gagawin pa lamang pang sweldo sa mga existing mga empleyado nila? No can do. Yun pinakaayaw kong mangyari. At nangyari nga, bakit? Kasi nga talaga, itong Araha, merong kabalastugan to. Now, nalulutang to ngayon sa DOTR. Attorney Jonathan Ronulo, magandang hapon po. Salamat naman po, sinagot yung tawag namin. Hi, good afternoon po, sir. Hindi po magandang hapon ko, pasensya na po. Attorney, ito pong Araha Construction and Development Corporation, are you familiar with this company? Contractor? Not yet, not sir. You're not familiar? Hindi po kilala? Hindi po. But I was informed that this is a contractor for MRT-7. Yes, is it true? Contractor ba talaga ito na MRT-7? We will confirm that information, sir. Pero nagtatrabaho ka sa MRT-7? Opo. MRT7, Well, sir. given yun, talagang tatrabaho sila sa MRT-7. Station 3 po. At SMC ang client. However, ang sinasabi kasi nitong Araha, delayed daw yung SMC. And I don't believe. Ngayon, nagbigay siya ng pangalan ng contact niya sa SMC na maling pangalan, maling cellphone number. Or yung cellphone number doesn't exist. Pati yung tao, ayon sa SMC, doesn't exist. Ano mo rito, Mr. Ronulo? Anong diskarte? Sir, we will contact SMC directly to raise po the concerns of the unpaid. Contact the people that you need to contact and they will get back to you. By then, meron ka na po mga information about this problem na pinag-usapan dito, particular na itong Araha Construction and Development Corporation na kung saan sila nakuha ang contractor ng SMC para gawin yung project na MRT-7 Station 3. Okay, sir? Sige po. Thank you, sir. Thank you, sir. Ang party list na masasandalan. AXIS. Number 68 sa balota. Sir, attorney, ano po yung inyo pong nalaman? Na-confirm po namin sa SMC na wala po silang pending na bayarin po dito sa AJ Araha. Naipaliwanag na rin po sa amin na yung lahat ng billings na i-submit po sa kanila ay bayad po at ang opisina po ng Corporate Affairs ng SMC ay nag-coordinate ngayon sa AJ Araha upang po linawin itong hindi pagbabayad sa workers po. Ayun, yun ang duda ko kanina Sabi ko nga, imposible ang SMC maging delayed. No way. Isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas, never na magdidelay yan. Attorney Melissa Tagarda, Corporate Affairs, Vice President ng SMC. Magandang hapon po, Attorney Tagarda. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po. Tulad po sinabi ni Attorney Ronulo, tama ho ba na bayad po yung SMC sa lahat ng kontrata na sa Araha Construction para dun sa project nyo sa MRT-7? Yes, opo, Senator. Pinacheck ko po yung mga resibo ng Araha. Tapos nakita ko po na up-to-date yung mga bayad namin. Tapos wala naman po kaming pending sa kanila. Dun sa contractor. So, nagastos. Hindi na sumasagot. Binababaan see? So, Attorney Tagarda, so ano pong plano? Nanloko itong Araha. Pakansilan niyo pong kontrata nito. Check po namin kung ano yung explanation nila tungkol po dito kasi ayaw rin naman namin na yung mga nagtatrabaho, syempre bawal naman din po yun na hindi sila mababayaran ng kung ano yung karapat-dapat. So alamin po rin namin sa contractor kung ano nangyari, kung bakit may ganong statement yung mga empleyado. Ang sinasabi nga po, delayed daw po yung SMC sa pagbabayad at nagbigay pa ng pangalan at tatawagan namin. Nung tinawagan namin, yung numero doesn't exist. Tapos yung tao, hindi naman pala totoong tao sa SMC. At ngayon, lumilitaw na talagang nanloko sila. So, maghingi kayo ng explanation sa kanila. Opo, hingi na lang po kami ng explanation kasi nadawit rin po yung pangalan ng San Miguel. Pero as far as we're concerned po, bayad po kami and up-to-date. Kompleto po yung mga bayad namin. I agree. Ano po may tutulong ng SMC? Siguro po, baka yung procurement group po namin, baka masama po sila sa blacklisted na contractor. Kasi hindi po sa amin acceptable na ganun po yung treatment sa mga empleyado nila. Blacklisted. So, ibig sabihin, goodbye na sila. Opo. Ay, good. So, paano naman po itong mga hindi nabayaran? Kuha lang rin po kami ng explanation ano yung sasabihin nila. Pero dapat po talaga bayad yung mga empleyado na yan. Tsaka po, actually po, Senator, meron pa ngayon kami for release. Ngayong February, 7,952,616. For release po to ngayon. Ready na siya, pirmado na Feb 11. Pipick upin din sa amin. Parang anong sweldo po yan? Empleyado po. Empleyado, kung yung mga advance works, yung mga ginawa nilang payment. May advance payment pa po dito. Nako po! Yari na.
Siguro ma'am, yung pera, pag-aralan niyo po, yung perang meron pang dapat ibibigay niyo sa kanila, wag niyo pong ibigay sa araha. I-hold niyo po muna siguro. Instead, pag-aralan niyo po na baka pwedeng idiretso na lang po sa mga manggagawa, Madam Attorney. Pwede po, pero I think ang best would be for the employees to have their compensation attached po. Kailangan po sila mag-file na sa korte or sa labor para po ma-attach yung sweldo na ibabayad pa lang namin sa contractor para makuha muna nila. Yun yung pwede nilang solution. Okay. Dolly NCR, Attorney Parba, magandang hapon po. Good afternoon po, Senator and everyone. Good afternoon po. Alam niyo na pong problema, sir, na ikwento na sa inyo. Pwede ho ba yung sinasabi ni Attorney Tagarda na i-attach na lang po doon sa babayaran pa sana ng SMC sa Arara Construction, kung ano pa man yung mga bayarin na yon, para mapunta na lang po muna sa sahod ng mga empleyado na hindi nabayaran, na niloko nitong Araha? Okay po. Sir, ganito po ang nakikita ko po dyan. Sir, since meron po tayong principal sa contractor po, mangyayari po niyan, pwede po dumiretso si workers o yung mga workers po kay principal. This time po yung SMC. Dumiretso sa SMC para? Para si MSC, San Miguel Court na po yung diretso magbabayad sa mga workers po. Kasi meron po tayong tinatawag na solidarity liability po. Okay, narinig niyo po, ma'am? Yes, Attorney yes po. Tagarda? Yes, Senator. So, sasamahan po namin dyan yung ilan sa mga empleyado, representative, para maisaktuparan po yung sinasabi ng Dole na si Attorney Parba, yung solidarity compensation, diretso na sa mga empleyado from the principal. Pwede naman po yun basta may order sila. Ayun. Sige po. We'll do that tomorrow, madam. Okay lang ba, Attorney? Okay lang po. Basta may order yung Dole. Opo. Kasi susunod lang din naman kami sa mga order ng... Opo, ma'am. Okay, Attorney Parba, kailangan daw may order sa inyo. So, kailan po natin gawin yung order? Can you do that ASAP, like today? Once na makapagreklamo. Of course, siyempre, pupunta muna, ganito sir. Pupunta muna yung mga empleyado dyan sa inyo, tapos gagawa kayo ng order, and then bit-bit na mga empleyado yung order, ipapasa sa SMC. How's that? Sir, hindi po siya mabibilis po ng or magagawa po today. Pero pwede possible naman, sir. Ilan po today talaga, sir. But it's possible. Yung timetable po, kasi nagugutom na po, kawawa naman po itong mga empleyado, sir. Baka pwede mabilis-bilisan po natin ng konti yung proseso. Okay po, sir. Sir, kung gusto po natin na mapabilis po, pwede po natin siyang file as complaint sa SENA po namin, sa Quezon City Field Office, para po medyo mapabilis po yung proseso. Sa SENA. And then after sa SENA, yung SENA mag-issue ng order sa SMC, and then SMC will be obliged na sundin yung order at mababayaran po mga empleyado. Tama? Tamon po. Para siyang tamon. Ipapatawag po namin si Araha, and at the same time, pwede po namin patawag yung representative from San Miguel, din yung mga workers po. Para doon po, doon mag-meet po sila sa aming opisina at pag-usapan po ng mabilis yung about po sa payment of wages po natin. Which will take some time. Opo. Yun po yung natin, sir, Senator. Yun po yung mabilis po natin sa part na yun. Kasi yung isa pong program namin na inspection, matagal po yun, sir, talaga. So gagawa pa kayo ng inspection? Opo. Mas matagal po yun, Senator. Kaya mas ang nakikita ko po dito is SENA na lang po. Kaya nga po, yung sa akin po kasi, naawa naman po ako sa mga empleyado dahil matagal na po hindi napasweldoan, magdadalawang buwan na po. Nagugutom na kanilang pamilya na umaasa po sa mga sweldong yon. So, kung aabutin pa ng siyam-siyam, paano na po sila? Yun po yung nasa isip ko ngayon. Let's work with me. Opo, sir. Opo, Senator, naintindihan ko rin po. Opo, pati yung... Kaya lang may proseso. Opo, may proseso po. Ang nakikita ko na lang po dito, Senator, kung pwedeng pakiusapan si San Miguel po, na bigyan po ng kahit provisional anything po. Tapos ibawas na lang po sa sisingil. Provisional po na or temporary po na sahod po muna. Kung kaya lang po tulungan ni San Miguel yung mga workers ni Ara. Okay. Attorney Tagarda, narinig niyo po? Opo, narinig ko po. Gawan niyo po ng paraan, madam. Diba? Wala po kasi kaming... Hindi ma'am, yung sinasabi nga provisional, sabi ng Dole, pwede naman daw, pero at your end, gawa mo ng provisional payment daw, which okay naman daw sa kanila. Ibig sabihin, hindi siguro lahat, mabayaran lang kahit papaano para meron pantawid gutom itong mga empleyado. Actually, basta bigyan lang po nila kami ng order to do that. Total, na-mention ko naman po, meron naman pong check na for release already. Kahit ilagay nila na provisional. Okay, kahit provisional nakalagay. Opo. Okay, kailangan lang po talaga namin ng something order. Opo, Sige. Kasi wala kaming direct contract with the employees. Okay, correct madam. I understand madam. Okay, Attorney Parba. So gumawa lang siguro ng something na parang sinasabi sa SMC, okay, pwede kayong gumawa ng provisional habang pinoprocess pa sa SENA yung iba pang mga pera na dapat matanggap ng empleyado, pero at least the employee gets something
sir. Okay po, Senator. Sige po, Senator, we will cooperate po sa aming regional office po regarding dito sa complaint. I-send ko rin po kaagad po sa legal division po namin yung napag-usapan po today para po maka-coordinate po sa mga proper officer po natin. Okay, good. Now we're talking. So, Attorney Parba, una na namin kayo puntahan. Tama? And then, after na makapupunta kami sa inyo or kung sino man yung departamento dyan sa DOLE makapagbigay ng something like probationary, sinasabi mo na yung dokumento yung bibitbitin ng mga empleyado kasama kami, ipapakita sa SMC para may pinanghawakan yung SMC na mag-release ng pera one way or the other kahit papaano. Tama, sir? Opo. We will try our best po, Senator. Thank you po. Mr. Gorospe. Yes, sir, Senator. Ayan, nagsalita ng SMC, fully paid na sila sa inyo. Sinungaling kang tao ka. May i-release ng check sa amin this week Paano kung fully paid? Sinabi nga ng SMC, wala na raw silang balanse sa inyo. Pero may i-release daw silang check ngayong Monday o Tuesday o Wednesday. Nung sinabing release ng check, biglang sinagot yung telepono. Kita mo itong taon to. Biglang? Attorney Tagarda. Yes, Senator. Sabi nyo, wala na kayong utang, wala kayong balanse. Ito, i-release yung pera, pang anong buwan sana to? Ngayon po, it was ready Feb 11, 7,952,600. Parang sa ang sweldo po yun, yung February, yung 7 million, para? Yung latest billing po nila. Which is? Lang, iti-check ko. Which is also February. Advance pa nga po dahil nagbigay pa po kami ng cash flow augmentation as of February, meaning to help them po para sa mga materials nila. Nag-cash augmentation pa po kami ng 61 million to help them pay for materials. 51 million advance pa. Mr. Gorospe, nag-advance pang SMC, 51 million. Opo, ibinili po yun ng materials and then yung February 10 billing na binigay namin sa kanila. Yun ho yung pan-labor. Kung sila nag-billing, February 11, andito na po yung cheque. Pwede hong gumawa ko ng kontrata na pag nabigay na San Miguel yan, lahat na yan ay ipasasweldo ko sa tao. SMC? Opo, ibigay lang sa amin bukas yan, i-encash namin, then lahat ng tao pasusweldohan ng aming accounting. Pupunta sa Ready site. na po yung cheque since Feb 11, sir. Okay. Bakit hindi nyo kami naabisuhan? Paano yung follow-up ko kay Sir Walter? Hindi ko lang alam. Anyway, pero ready na po attorney, sa ganito na lang po. Pakukuha ko dyan bukas, i-encash, and then pagka-encash, patatakbuhin ko ang aking accounting sa site, pasusweldohin lahat ng tao. So, ibig sabihin, Mr. Gorospe, yung 7 million will cover all the back pay na makukuha. Yes, sir. Yes, Senator. Yes, Senator. Baka naman yung 7 million itatakbo, isusugal o ipang... Hindi naman gagawin namin yan. Sinabi ko naman, basta i-release. Pag ginawa mo yan, ako na mismo magpo-force. Yes, sir. Kausapin ko si Mr. Ramon Ang, pakansilan yung kontrata nyo. Yes, Senator. Sige po. Pag hindi namin i-release yan, ako po ang mananagot. Okay. So, Ma'am, Attorney Melissa. Opo, Senator. Go ahead, release the check, 7 million at yan daw, mababayaran na, kahit na nag-advance na kayo, mababayaran na lahat ng sweldo ng mga empleyado. Okay ba, Madam? Yes, Senator. Opo. Ready naman po yung check anytime. Hello, Attorney. Hello. Opo. Yes, sir. Bukas po ng umaga, pupunta yung accounting ko dyan. Paki-facilitate lang ang release kaagad para ma-deposit sa bangko, ma-cleared. And then, pag na-cleared yan, Wednesday, bukas Tuesday, ipaki-cleared. Wednesday, patatakbuhin ko ng mga tao sa site para mabayaran lahat ng tao. Opo. Ready naman po siya, sir. Anytime sige po. Kahit Ang today. pupunta po dyan yung aking accountant, si Miss Aika Noscal. Okay. Sige po. Pakukuha ko dyan. Okay, so Mr. Gorospe, sa Miyerkules ng umaga, bayad na yung mga tao. Sir, bastaan ha. Di, i-clear dyan. Clear na po. Pag nakuha mo bukas, sige. Senator, hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Mr. Gorospe. Pakukuha bukas, i-deposit, Miyerkules ng umaga, makikleared na, and then tatakbo na lahat ng accounting ko sa site at mapasweldo ng mga tao. Ayun, Wednesday. Sige. Okay. Po. Bakit yung tax na ibinabawas sa kanila, hindi nyo po ibinabayad sa BIR? Another kaso yan. Hindi po, ngayon lang po ginagawa yung ITR ngayon. SSS daw. PhilHealth. Inasikaso na ho ng HR namin yun. Inasikaso. Ang dami yung problema. Nakikinig yung SMC, Attorney Tagarda. Opo, sir. Iparating nyo po sa kataas-taasan na yung klaseng pagkakaugali nitong inyong contractor para malaman at least dyan sa SMC kung sino sila. Okay, Madam? Yes, Senator. Opo. We will report it po. Thank you, Madam. Anyway, ang importante yan, sir, mababayaran na kayo sa Wednesday. Bibigyan ko pa kayo, tig 2,000 bawat isa. Okay. Para pang araw-araw nyo lang. Salamat po, sir. 230 times 2,000 each. Para may pampasaya, may pagka. Yes. 462,000, sir. Call. Ngayon, ibibigay, tawagan mo si Shane, 2,000 bawat isa kanila. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. And then yung sa SSS PhilHealth, alam na ng SMC, baka yung SMC pang mag-uobliga.
nila. Okay? Salamat po Attorney Melissa Tagarda, Head Corporate Affairs Office ng SMC. Magandang hapon po, Attorney Tagarda, Madam. Thank you rin po, Senator. Maraming salamat kay Attorney Jonathan Ronulo, USEC for Legal Affairs, DOTR. Sir, Attorney, magandang hapon. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat kay Attorney Bon Parba, Mediator, Arbiter, Dole, NCR. Attorney Parba, sir, maraming salamat. Maraming salamat po, Senator. Mr. Leonardo Gorospe, magpakabait ka na, okay, sir? Salamat po, Sir Rapi. Salamat po. Wednesday, sir, Wednesday. Yes po, Sir, Wednesday. Thank you. Salamat po. Salamat po, sir. Sige. Maraming po, Sir, standby muna kayo. Tawag mo si Shane. Bigyan ng tig 2,000 baht sa kanila. Sige po. Thank you, sir. Salamat, sir. Okay. Malaking pakinaban na yun sa pamilya namin, sir. Thank you, sir. Salamat po. Sige Magandang hapon po. Thank you. Maraming salamat po kay Sir Tulpo. Abot, Idol. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat, Idol. Salamat po, Idol Rapi. Thank you po, Idol. Thank you po, Idol Rapi Tulpo. Thank you po, Idol. Sir Tulpo, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Sir Tulpo. Thank you. Idol, maraming salamat. Unang-una lahat, Sir Rapi. Ako po yung nagpapasalamat sa ng aking mga kasamahan. Ang lahat po ay inyong natulungan. Maraming salamat po sa inyo. At sa biyayang pinagkaloob sa inyo, maraming salamat po. At sana po ay umaba po ang inyong buhay at marami po kayong matulungan pa. Salamat po. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan.